Hinamak na manugang. Kabanata 686. At ngayon, natipon ng Five Elements Formation sa Villa ang nakapalibot na espiritual na enerhiya. Si Uncle Lee ay nahuhulog sa espiritual na enerhiya sa loob ng mahabang panahon, at ang kanyang paglilinang ay mabilis na umunlad. 2 araw na ang nakalipas, nakapasok na siya sa gitnang yugto ng Foundation Establishment at naabot niya ang gitnang yugto ng Foundation Establishment. Ang mabilis na pagdami ng cultivation ay isang bagay na pangarap lamang ng isang magsasaka. Ang makahanap ng ganoong mahalagang lugar para sa paglilinang ay ang matagal nang inaasam ng bawat magsasaka. Ngayon, hindi banggitin ang pagpapaalam kay Alex Dixon sa pintuan ng villa, kahit na gusto siya ni Uncle Lee na umalis, hindi siya papayag. Sinabi ni Uncle Lee sa malalim na boses, "Boss Dixon, magpapadala ako ng isang tao na mag-iimbestiga sa kinaroroonan ng mga taong ito. Kung manggahas silang pumasok sa mansyon, dapat natin silang turuan ng leksyon." Hindi na kailangan. Umiling si Alex Dixon at mahinang sinabi, "Lalapit sila para hanapin ako." Pumunta si Baldy sa pabrika ng pharmaceutical. Maging mas alerto sa mga ilang araw na ito at ayusin ang mga bodyguard sa villa na humalili sa panunood ng gabi. Oo. Pagkasabi noon ni Uncle Lee ay ibinuka niya ang kanyang bibig at may gustong sabihin ngunit pinigilan niya ang sarili. Siya ay tapat at gusto niyang mahanap ang mga itim na lalaking ito at patayin ang mga ito para mawala ang nakatagong panganib, ngunit dahil sinabi iyon ni Alex Dixon, dapat magkaroon ng katuturan. Ayaw na niyang magtanong pa. Bilang subordinate ni Boss Dixon, natural na sinunod ni Uncle Lee ang desisyon ni Alex Dixon. Tuldok. Bumalik si Alex Dixon sa villa at hindi ibinunyag ang bagay na ito. Kinaumagahan, kinuha niya ang 5 milyong bank card na ibinigay sa kanya ng kanyang maliit na tiyahin at ipinasa ito kay Jane Lee West. Gulat na napatingin sa kanya si Jane Lee West at ngumisi. "Anong ginagawa mo?" Umiti si Alex Dixon at sinabing, "Si Little Tita ang humiling sa akin na ibigay ito sa iyo. Regalo daw ito para sa iyo." "Ganun talaga. Salamat, Little Tita. Ako mismo ang tatawag sa kanya para magpasalamat sa kanya." Ang kalooban ni Jane Lee West ay komplikado. Kinuha niya ang bank card at gumaan ang loob niya. Hindi niya inaasahan na bibigyan siya ni Dixon Shenglan ng pulang pakete. Ito ang kaugalian ng mga nakatatanda sa mga juniors. Nangangahulugan din ito na tinatrato na ni Dixon Shenglan ang kanyang sarili bilang isang pamilya. Kinuha niya ang card at inilagay sa bulsa niya. Wala siyang pakialam kung gaano karaming pera ang red packet card dahil kahit gaano pa karaming pera iyon ang intensyon ng munting tiyahin. Tuwang-tuwa pa rin si Jane Lee West. Sa pagkakataong ito, biglang tumalon si Helena mula sa kung saan at tinitigan ang bank card at nagtanong, "Kumusta ang karaming pera sa card?" 5 milyon, walang malay na sagot ni Alex Dixon, ngunit pinagsisihan niya ito nang matapos siyang magsalita. Gaya ng inaasahan. Agad na naging parang pusa si Helena na amoy dugo. Agad na nagbigay ng berdeng ilaw ang kanyang mga mata at sinabi kay Jane Lee West, "Anak, ibigay mo sa akin ang card. Ako na ang bahala sa iyo." "Ano? Binigyan talaga ako ni Little Tita ng 5 milyon. Natigilan din si Jane Lee West. Hindi niya lubos na inaasahan na si Dixon Shenglan ay talagang magiging bukas palad. Ang isang regalo ay nagkakahalaga ng milyon-milyong yuan. Naglalaway si Helena at puno ng saya ang kanyang puso. "Hindi ko talaga akalain na napakayaman ni Little Tita." Alam niyang mayaman si Dixon Shenglan ngunit hindi niya inakala na magiging ganoon kay Amon siya. Kung alam niya nang mas maaga na si Dixon Shenglan ay isang mayamang babae, siguradong sinubukan niya ang lahat para mapasaya siya. Nang makita ang nasa sabik na mukha ni Helena, agad na napaatras si Jane Lee West ng mapagbantay. Tumangala siya at sinabi kay Alex Dixon, "Alex, may masyadong karaming pera sa card na ito. Hindi ko matanggap." Hindi niya matanggap kaya karaming pera. Alex Dixon said, "Wife, greeting gift from Little Tita ang card. Kung gaano karaming pera ang binigay niya, tanggapin mo na lang. Kahit ibalik mo sa kanya, hindi niya kukunin." "Hindi, sobra na ang 5 milyon. Huminto sandali si Jane Lee West at sinabing, "Dapat mong ibalik ang card sa Little Tita para sa akin." Katatapos lang niyang magsalita, si Helena sa gilid ay baliw na sumigaw.
Sinundot ng daliri ang ulo niya, ano? Baliw ka ba? Gusto mong bumalik kaya karaming pera. Hindi ako pumapayag. Bigay mo sa akin ang card, at ako na ang bahala sa'yo. Habang nagsasalita siya, hindi na napigilan ni Helena ang sarili at sumugod siya para agawin ang bank card. Mom, this is my wife's money. Napasubsob ang mukha ni Alex Dixon at hinawakan niya ang palso ni Helena. Nakatitig lang si Helena sa bank card habang buong lakas siyang nagpupumiglas. Anak ko ang asawa mo, at akin din ang pera niya. Kahit sino ka pa, basta ayaw niyang ibigay sa iba, walang hawakan. Malamig nang umuso si Alex Dixon at nakipagkamay. Agad na napaatras si Helena ng ilang hakbang at muntik na itong mahulog sa lupa. Mariinding sinabi ni Jane Lewes, Nay, hindi ko maibibigay sa iyo itong bank card. Kahit na hindi ko ibalik ang card sa maliit na tiyahin, kukunin ko ang card na ito bilang regalo at hindi ako gagamit ng kahit isang sentimo mula sa kapag ipinanganak kami ni Alex, gagamitin ko ang pera sa card. Nang marinig niya ang mga salitang anak ay ipinanganak, agad na natuwa si Alex Dixon at agad na pinigilan ang kanyang pananabik habang nagtatanong. Asawa, ikaw, buntis ka? Hindi pa. Namula si Jane Lewes at umiling. Nag-aapoy ang maganda niyang mukha. Ibig kong sabihin, kapag nagkaroon tayo ng mga anak sa hinaharap, gagamitin natin itong pera bilang bayad sa edukasyon para sa ating mga anak. Siya at si Alex Dixon ay walang gaanong oras para matulog ng magkasama. Nagpunta siya sa Mian State sa loob ng ilang buwan. Pagkabalik niya, nanatili sila ni Ming Nooran sa iisang kwarto. Walang maraming pagkakataon upang bumuo ng mga tao. Bagamat medyo nadismaya si Alex Dixon, nang marinig niyang binanggit ni Jane Lewes ang salitang bata, nakaramdam siya ng saya sa kanyang puso. Aniya, wife, don't worry. Siguradong magkakaanak tayo in the future. Oo. Nahihiyang tumango si Jane Lewes, namumula ang kanyang tenga. Naglalandian ang mag-asawa ngunit narinig iyon ni Helena na nakatayo sa gilid. Hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang puso habang sarkastiko siyang nanunuya. Alex Dixon, 12 taon na siyang pinalaki ng anak ko. Magiging asawa mo na lang ba siya sa wala? I don't care. Anyway, you have to give me the 5 million. Kung hindi, hindi ako papayag na magkaanak ka. Nang marinig ito, biglang napuno ng galit ang puso ni Alex Dixon. Malamig niyang sabi, Mom, aalagaan mo ba ang panganganak namin ni Jane? Of course. Si Helena ay parang shrew habang nakakrus ang kanyang mga kamay at ipinakita ang isang mabangis na ekspresyon. Wala siyang gaanong ari-arian ngayon at wala man lang puhunan para ipakita. Pakiramdam niya ay hindi niya magawang iangat ang kanyang ulo kapag nakikipag-chat sa mga kamag-anak ng Shu family sa WeChat group. Higit pa rito, binigyan ni Helena ang kanyang kapatid na si Shu Fugi ng maraming pera sa likod nito. Tinulungan niya ang kanyang kapatid na mamuhunan sa merkado ng pananalapi. Hindi niya inaasahan na malaki ang mawawala sa kanya. Dahil dito, lalo pang naagrabyado si Helena. Sa sobrang galit niya ay hindi niya maiwasang sisihin si Alex Dixon. Kung walang pera, mababaliw na si Helena. Wala siyang pakialam kung gusto ni Alex Dixon na kumilos o hindi at sumigaw, Alex Dixon. Ngayong matigas na ang iyong mga pakpak, hindi na kita makokontrol. Ngunit si Jane ay ipinanganak sa akin, kaya kailangan ko. Ngayon, lilipat ako sa kwarto mo, kasama ko ang anak ko, punta ka sa study room. Kailan mo ba ako lilipat sa kwarto? Si Jane Lewes ay nagalit at walang magawa. Ang kanyang sariling ina ay hindi makatwiran at nagdulot ng gayong kaguluhan. Galit na sigaw niya, Nay, hindi ko po ibibigay sa inyo ang perang ito kahit anong mangyari. Kung gusto niyo talagang agawin ang pulang pakete na ibinigay sa akin ni Little Tita, lilipat na ako ngayon kasama si Alex. Kung may kakayahan ka, umalis ka. Kung lilipat ka, ay, puputulan ko ang relasyon ng mag-ina sa iyo. Tumalon din si Helena at sumigaw. Wala siyang pera ngayon at ganap na baliw. Sa anumang kaso, hindi siya naniniwala na gagawin ni Jane Lewes. Huwag mo siyang kilalanin bilang iyong ina para sa isang ligaw na lalaki. Tumingin si Jane Lewes sa baliw na si Helena at isang matinding pagkabigo at kalungkutan ang bumungad sa kanyang puso. Napakaraming nagawa ng asawa para sa pamilya at sinubukan pa niyang baguhin ang tingin sa kanya ni Little Tita,
ngunit palaging hindi makatwiran si Helena at sinisigawan si Alex Dixon. Inayos ni Jane Lewis ang sarili at hinayla si Alex Dixon at mariing sinabi, "Alex, bumalik tayo sa kwarto para aipak ang ating mga bagahe." Kabanata 687. Pagkasabi noon ay tumalikod na si Jane Lewis at bumalik sa kanyang silid. Binigyan ni Alex Dixon ng malamig na tingin si Helena at sinundan siya sa kwarto. Matagal na niyang gustong umalis. May ganyang biyenan sa bahay at magulo maghapon. Ngayon ay nabaliw na talaga si Helena to the point na kahit ang pagsasama niya sa iisang kwarto ng kanyang asawa ay kailangang dumaan sa kanyang pagpayag. Kung si Helena ay hindi ang biolohikal na ina ng kanyang asawa, matagal na niya itong sinampal at pinalipad ang makasariling matandang babaeng ito. Jane. Anak, napatulala si Helena. Hindi niya akalain na hindi rin makikinig si Jane Lewis sa kanyang banta. Dati, sa tuwing siya ay nagkakagulo, ang kanyang anak na babae ay agad na nakipagkompromiso. Ngunit bakit hindi ito gumana ngayon? Patuloy na tumatawag si Helena mula sa likuran ngunit walang pakialam si Jane Lewis at desidido siyang umalis kasama si Alex Dixon. Sa oras na ito, narinig ni Albert Lewis ang ingay at mabilis na tumakbo. Agad na umiyak ng umiyak si Helena habang nakaupo sa sahig at napahampas sa sahig. Tuldok. Albert, ang aming anak na babae ay nabulag ni Alex Dixon, ang basurang ito. Gusto niyang umalis at putulin ang aming relasyon ng mag-ina. Nainis si Albert Lewis sa kanyang pag-iyak at mabilis na sinabi, "Kung tumigil ka sa bahay, paano ka nagdulot ng kaguluhan ngayon?" Umiyak si Helena sa uhog at luha, kasalanan ng basurang iyon. Siya ang nanakit sa pamilya natin. Sa oras na ito, si Shufugi at ang kanyang asawang si Zhang Faang ay nasagasaan din. Nang makita nilang umiiyak si Helena sa sobrang lakas, nasagasaan din nila. Patuloy silang nagsisigawan at nanghihikayat mula sa gilid. Inimpake ni Jane Lewis ang kanyang bagahe at lumabas ng kwarto kasama si Alex Dixon. Nang makita siyang lumabas ay agad na umakyat ang kanyang tiyuhin para pag-alitan siya. "Jane, paano mo makakausap ang nanay mo ng ganito? Kahit anong mangyari, siya ang nagluwal sa iyo at nagpalaki sa iyo. Kapag hindi mo siya pinakinggan, magiging unfilial ka." Napabuntong hininga din si Albert Lewis at sinabing, "Jane, huwag kang magalit sa nanay mo. Pamilya tayong lahat. Humingi ka ng tawad sa kanya at pag-usapan ang bank card." Sinabi rin ni Zhang Faang, "Iyan ang iyong ina. Gaano man kamali, hindi ka dapat makipag-usap pabalik sa mga matatanda. Bilisan mo at humingi ng tawad kay Sister Feng." Narinig ni Jane Lewis ang panunumbat sa paligid at ang kanyang mga damdamin ay komplikado ngunit napakalungkot din. Hindi naman siya unfilial pero nakikita niyang paulit-ulit na binubuli ni Helena ang asawa, hindi na niya nakayanan. Nang makita silang tatlo na bumubuo ng isang grupo, nagkakaisa silang inakusahan si Jane Lewis at humingi ng tawad sa kanya. Hindi na napigilan ni Alex Dixon at humarap sa kanya para hilahin ang asawa sa likod niya. Malamig niyang sabi, "Wala itong kinalaman sa asawa ko. Kasalanan ni Helena ang lahat. Kung may humiling muli sa asawa ko na humingi ng tawad, huwag mo akong sisihin sa hindi pagtrato sa iyo bilang kamag-anak." Kung hindi dahil sa kanyang asawa, hindi niya gugustuhin na magkaroon ng anumang contact sa isang mababang pamilya tulad ng Lewis family. Ang mga karaniwang sumusubok na pasayahin siya ay pawang big shots. Kung tungkol sa isang maliit na pamilya tulad ng Lewis family, wala man lang silang karapatang makipag-usap sa kanya. Nang marinig niya ang pagbabante ni Alex Dixon, si Shufugi ang unang nanambalik sa kanyang katinoan. Agad na nanginag ang kanyang katawan. Siya ay humiram ng maraming pera kay Alex Dixon, at ngayon ay nakatira siya sa villa ni Alex Dixon. Kung makikipagtalo siya kay Alex Dixon, wala itong maitutulong sa kanya. Pinunasan ni Albert Lewis ang kanyang mga kamay at hindi kumibo. Si Alex Dixon lang ang maaasahan niya sa ngayon. Tsaka alam niya sa puso niya na mali si Helena. Sa oras na ito, nagsimulang sumigaw muli si Helena, "Huwag kang matakot sa basurang ito. Kung maglakas loob siyang hindi kaigalang, agad kong kukunin ang aking anak na hiwalayan siya." "May qualifications ka ba?" Umisi si Alex Dixon. Pagkatapos niyang lisanin ang sektang ito ngayon, hihiwalay na siya sa Lewis family.
Ayaw na niyang pakialaman pa ang tungkol sa Lewes family. Tungkol naman kay Helena, hindi niya kailangang maging magalang sa matandang hag na ito. Ang malamig niyang tono ay nagpang-inag kay Shu Fugi nang marinig niya ito. Mabilis niyang ipinihit ang ulo para akitin si Helena. Kuya, sa tingin ko, kasalanan mo ang bagay na ito. Kahit na ano, iyon ang pulang paketeng ibinigay ni Little Tita kay Jane. Kalimutan mo na yon. Tama, tama. Si Zhang Faang ay naging isang bakod din sa oras na ito at mabilis na nag-echo, Sister Feng, dapat kang humingi ng tawad kay Alex. Napabuntong hininga din si Albert Lewes at sinabing, Miss, mali ka sa bagay na ito. Ikaw, dapat kang humingi ng tawad kay Alex. Ano? Halos mabaliw si Helena sa galit. Ngayon lang, sinisi ng 3 taong ito sina Jane Lewes at Alex Dixon sa ngalan niya. Bakit agad na binago ng mga taong ito ang direksyon ng kanilang pag-atake nang banta sila ni Alex Dixon at pinayuhan siyang humingi ng tawad kay Alex Dixon? Kung humingi siya ng tawad kay Alex Dixon, ano ang magiging posisyon niya sa pamilya sa hinaharap? Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Siya ang dumukot sa anak ko. Tiwala si Helena na nagsalita at galit na tumalon para sumbatan, Alex Dixon, bulag ako na pumayag sa kasal mo ng aking anak. Ikaw na walang utang na loob na kaawa-awa, take away, ang vilya ko. Alisin mo ang bank account book ko, at ngayon gusto mong kidnapin ang anak ko. Sa sobrang galit ni Helena ay nahimete siya. Nais niyang maaresto kaagad si Alex Dixon at itapon ito sa bilangguan. Nang makitang nabaliw si Helena, basa ang mga mata ni Jane Lewes at napuno ng pagkabigo ang kanyang puso. Sa oras na ito, pinuna siya ng kanyang pamilya dahil sa pagiging unfilial at ang kanyang asawa lamang ang matatag na nakatayo sa kanyang panig. Pinagsisihan pa niya ang pagiging cold niya kay Alex Dixon noon. Sa pag-iisip ng nakaraan, hinayaan niyang matulog si Alex Dixon sa sahig sa loob ng 4 na taon at walang pakialam sa paggamot na natanggap niya sa bahay. Ngayon lang malinaw na nakita ni Jane Lewes kung gaano siya mali noong panahong iyon. Hindi na niya hahayaang magdusa muli ang kanyang asawa ng ganitong uri ng hinaing. Naging matigas ang mga mata ni Jane Lewes. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at malamig na sinabi, kahit anong sabihin mo, kailangan naming umalis ng asawa ko ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, nadismaya niyang sinabi kay Helena, Nay, sana mas mapag-isipan mo pa. Dapat mas alam mo kaysa kanino kung anong ugali mayroon ka kay Alex sa 4 na taon na ito. Kapag napag-isipan mo ito at humingi ng tawad kay Alex, tawagan mo ulit ako. Pagkatapos magsalita ni Jane Lewes, kinuha niya ang kanyang malita at hinayla si Alex Dixon patungo sa pinto. Asawa, sumunod naman agad si Alex Dixon na naantig sa kanyang puso. Para sa kanya, hindi nag-atubili ang kanyang asawa na putulin ang relasyon sa kanyang pamilya, at hindi pinansin ang banta ni Helena na putulin ang relasyon ng mag-ina. Iniisip kung paano sila nagpakasal ni Jane Lewes sa simula, malamig ang ugali ng kanyang asawa sa kanya. Hanggang ngayon ay panay ang yakap sa kanya ng kanyang asawa at napabuntong hininga si Alex Dixon sa kanyang puso. Sa wakas ay naalis na nila ng kanyang asawa ang pagkakahiwalay nila. Hindi naging madali para sa kanila na dumaan sa napakaraming pasikot-sikot. Si Alex Dixon ay sumumpa sa kanyang puso na kahit paano tinanggihan ng pamilya Dixon si Jane Lewes, siya lang ang magiging asawa niya. Kinailangan niyang hayaan siyang bumalik sa pamilya Dixon sa isang matuwid na paraan, at kilalanin ng buong Lin bilang asawa ng pamilya Dixon. Nang makita si Jane Lewes na lumabas ng pinto ng walang pag-aalinlangan, nataranta muna si Helena, pagkatapos ay tuluyan na siyang nataranta. Kung umalis ang kanyang anak, magkakaroon siya ng mas maraming pera. Bukod dito, ang vilya na ito ay pangalan ni Alex Dixon. Kung aalis sila, itataboy siya ni Alex Dixon sa vilya balang araw, at mapadpad siya sa mga lansangan. Higit sa lahat, alam na niya ngayon na ang maliit na tiyahin ni Alex Dixon ay isang mayamang tao, kaya paano niya natitiis na palayain sila? Jane, nagkamali ako. Alex, bumalik ka na agad. Hihingi ng tawad si Mama sayo. Mabilis na tumayo si Helena at buong lakas na sumigaw. Ngunit si Jane Lewes ay lubos na nabigo. Hindi niya pinakinggan ang sigaw ni Helena at hinayla palabas si Alex Dixon nang hindi lumilingon.
Pinigilan talaga siya ng kanyang ina na makasama ang kanyang asawa at pinigilan pa siyang ipanganak ang anak ni Alex Dixon. Ang lahat ng ito ay talagang ikinasakit ni Jane Lewes. Nais niyang ganap na iwan ang pamilyang ito at manirahan sa parehong mundo ni Alex Dixon. Mahigpit na hinawakan ni Alex Dixon ang kamay ng kanyang asawa at sinabi sa mahinang boses, "Miss, huwag kang mag-alala. Paprotektahan kita mula ngayon." Masalimuot ang kalooban ni Jane Lewes at siya ay nasa mababang kalooban. Bumantong hininga siya at sinubukang lunukan ang kanyang mga luha. Ang isa ay ang kanyang biolohikal na ina at ang isa ay ang kanyang asawa. Ang kanyang puso ay mas pinahirapan kaysa sa iba. Paglabas pa lang ni Alex Dixon sa pintuan ng villa, biglang nagmula sa likuran niya ang sigaw ni Zhang Faang. Ayaw ni Kuya. Kasunod noon ay narinig ang tunog ng sigaw ng kanyang tiyuhin. Alex, Jane. Ikaw. Bumalik ka dali, tumalon ang nanay mo sa building. Kabanata 688. C-688 umaaungol na parang baboy na kinakatay. Nang marinig ni Jane Lewes ang sigaw sa kanyang likuran, biglang nanigas ang kanyang katawan at bigla siyang tumalikod. Agad ding lumingon si Alex Dixon at tumingin sa villa. Sa balcony sa bubong ng villa, lumabas si Helena sa balcony gamit ang isang paa at nakaupo sa balcony, umiyak ng malakas habang gulugulo ang buhok. Ayoko nang mabuhay. Gusto mo bang mamatay ako? Kung gusto kong mamatay, mamamatay ako para makita mo. Anyway, hindi mo ako kinikilala bilang iyong ina. Sa sobrang takot ni Albert Lewes ay tumayo siya sa looban sa ibaba. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at patuloy na winawagayway iyon. Wife, huwag kang gagawa ng kalokohan. Natakot din ang tito at tiya niya. Tumayo sila sa ibaba at patuloy na nagsisigawan. Kuya, huwag kang tumalon. Bakit mo ginagawa ito? Huwag kang tumalon. Nagalit lang si Jane sa'yo. Kuya, ingat ka. Sa sobrang takot ni Jane Lewes ay namutla ang kanyang mukha. Nahulog sa lupa ang malita sa kamay niya at agad siyang tumakbo patungo sa villa. Habang tumatakbo siya, nag-aalala siyang sumigaw. Nay, huwag kang tumalon sa gusali. Umupo si Helena sa balcony sa bubong. Puno ng uhog at luha ang mukha niya habang umiiyak ng malakas. Hindi mo ba ako kinilala bilang nanay mo? Go now. I have worked my whole life to pull you up. You actually did it for a man. You don't even want your mother. Ano ang silbi ng buhay ni nanay? Gusto mo na akong mamatay. Naging pangit ang ekspresyon ni Alex Dixon nang makita niyang umakyat si Helena sa bubong. Sa kanyang pag-unawa kay Helena, ang pinakamamahal niya ay pera, at pangalawa ay ang buhay. Paano niya nagagawang mamatay ng ganito? Ngunit nang makitang umiiyak si Mrs. Jane Lewes at nagmamakaawa kay Helena na huwag tumalon sa gusali, hindi naging maganda ang pakiramdam ni Alex Dixon. Lumapit siya at tumingin kay Helena. Ma, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Umupo si Helena sa bubong. Nang makita niyang nagtatanong si Alex Dixon ay agad siyang tumigil sa pag-iyak. Nagpapanggap lang siya. Ang kanyang layunin ay upang lumingon ang mag-asawa at makinig sa kanyang mga utos. Nang marinig niya itong sinabi ni Alex Dixon, si Helena na talaga ang gusto niya. She immediately said, I have two conditions. If you agree, I won't jump. Tiniis ito ni Alex Dixon at sinabing, sige. Una, gusto kong ibalik mo sa akin ang villa at ilipat mo ito sa akin ng mag-isa. Gusto mo ring ibalik sa akin ang bank account na ibinigay mo sa iyong ama, at gusto mo rin akong bigyan ng interes. Pangalawa, wala ka bang dalawang villa sa Yan Capital? Pwede mong ilipat ang isa sa kapatid ko. Pangatlo, kailangan mong ibigay sa akin ang 5 milyong bank card na iyon, at kailangan mong lumuhad at humingi ng tawad sa akin. Umupo si Helena sa balkonahe, umaasa sa kanyang pagganap ng paglukso sa isang gusali, at kumpiyansa siyang nagsalita. Narinig ito ni Alex Dixon at nagalit. Malamig niyang sinabi, Nay, hindi ba't dalawang kondisyon ang binanggit mo? Ngayon ay 3 na. Natigilan si Helena at nagmatigas na sinabi, Anyway, that is my condition. Kung pumayag ka, hindi ako tatalon. Kung hindi, mamamatay ako para makita mo. Pagkatapos sabihin niyon, tumingin siya kay Jane Lewes at umiyak, Anak, pagkatapos kong mamatay, dapat mong makita ang totoong mukha ng basurang ito.
Hindi niya ako iniligtas. Ina, puno ng luha ang mukha ni Jane Lewes habang nakatingin sa kanyang biolohikal na ina na naghahanap ng kamatayan. Tulala siya. Maaari kang bumaba muna. Pati si Albert Lewes ay nataranta habang nagmamadaling sumigaw, "Tama na, Mrs. Bumaba ka na." Hindi ako bababa. Malakas na sigaw ni Helena. Nagdesisyon siya at naupo sa balcony kahit anong mangyari. Anyway, kung hindi ibigay sa akin ni Alex Dixon ang villa at ang pera, tatalon ako sa building. Masasabi ni Alex Dixon na ayaw ni Helena na tumalon sa gusali. Sa katunayan, gusto lang niyang gumawa ng isang malaking eksena at bigyan siya ng pera. Tiningnan niya si Uncle Lee sa gilid, sinenyasan siyang tahimik na kunin ito, at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo upang patatagin si Helena. Nay, 4th floor ito. Kung tumalon ka mula sa 3rd floor, alam mo ba kung ano ang kahihinatnan nito? Ano ang mangyayari? Maingat na sinabi ni Helena, huwag mong subukang maglaro. Hindi ako bababa hanggat hindi ko nakikita ang pera. Mahina hong sabi ni Alex Dixon, Mama, mad-ulosh naman sa taas. Kung hindi mo sinasadyang mahulog, hindi calculative ang kahihinatnan. Mas mabuting bumaba ka muna. Hindi sapat ang pagbagsak mo mula sa ikatlong palapag para mamatay ka, on the spot. Ngunit may mataas na pagkakataon na mabali ang iyong gulugod at magdulot ng mataas na antas ng pagkalumpo. Gusto mo talagang humiga sa kama at kumain, uminom, at magkalat, gusto mo ba talagang gawin yon? Ikaw, huwag mo akong takutin. Nataranta ang puso ni Helena at nanginginig ang mga kamay. Paano niya gustong mamatay? Siya ay hindi sapat na nasiyahan. Sa sandaling ito, nakita ni Alex Dixon sa gilid ng kanyang mata na tumalon na si Uncle Lee sa bubong at tahimik na lumalapit. Agad siyang sumigaw. Tito Lee, hulihin mo siya. Agad na tumalon si Uncle Lee at humawak kay Helena. Sa mga sandaling ito, labis na natakot si Helena kaya nabalisa ang kanyang buong katawan. Agad siyang bumaba mula sa itaas. Nanay, asawa, kuya. Sabay-sabay na tunog ng tatlong gulat na hiyawan. Nadulas si Helena at nahulog mula sa ikatlong palapag, na mabigat na bumagsak sa lupa. Isang malungkot na hiyaw ang bumalot sa mga ulap. Nahulog si Helena sa flower bed sa ibaba at bumagsak sa lupa, humihiyaw sa sakit. Nay, kumusta na po kayo? Sa sobrang takot ni Jane Lewes ay nanlambot ang kanyang mga paa at mabilis na tumakbo habang umiiyak. Hindi rin inasahan ni Alex Dixon na si Helena ay talagang madadapa ng mag-isa at agad din itong sumulong. Ginamit niya ang spiritual sense para suriin at nakahinga ng maluwag. Maswerte si Helena. Nahulog siya sa putik ng flower bed. Maayos ang kanyang gulugod, ngunit bali ang kanyang mga binti. Asawa. Sa sobrang takot ni Albert Lewes ay halos mabasa niya ang kanyang pantalon. Nadapa siya at umiyak. Sumugod din sa gulat ang tito at tiya niya, sumisigaw at sumisigaw. Bumagsak si Helena sa lupa. Ang sakit ay nagpalit ng anyo ng kanyang mukha, at ang kanyang buong katawan ay patuloy na nanginginig. Sobrang sakit ng magkabilang binti niya. Hindi pa niya naranasan ang ganoong sakit sa buong buhay niya. Napakasakit kaya umiyak siya sa lugar. Natakpan ng luha at uhog ang mukha niya. Nag-react si Zhang Faang at mabilis na ginamit ang kanyang telepono para tumawag sa 120. Tumalon na si Uncle Lee mula sa bubong at yumuko kay Alex Dixon. Boss Dixon, kasalanan ko ang lahat. Kung pwede lang tumalon ng 1 segundo kanina, napigilan ko. It's all the Stratia's fault, iyak nang iyak si Helena sa sakit. Napaungol siya na parang baboy na kinakatay. Habulin mo si Alex Dixon. Tanggalin mo ang lalaking ito na may apelyidong Lee. Gusto nilang makita akong mamatay na magkasama. Nasasaktan ako. Sobrang sakit. Sobrang sakit talaga ang naramdaman ni Helena kaya nagdilim ang paningin niya. Wala siyang lakas na magsalita at bumuhos ang kanyang mga luha. Kasalanan ko ang lahat. Napatingin si Jane Lewes sa masakit na tingin ni Helena at tuloy-tuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ito ang kanyang biolohikal na ina, isang mag-ina at anak na babae. Ngayon, parang tinutusok ng kutsilyo ang puso niya at puno ng panghihinayang. Nay, gagamutin kita. Agad na pumunta si Alex Dixon, gustong gamutin ang mga binti ni Helena. Get lost.
Nakita siya ni Helena na papalapit at agad na nagpakita ng galit. Hinugot niya ang lahat ng lakas sa kanyang katawan at sumigaw, "Ako! Ako ang may kasalanan ng lahat. Kung hindi dahil sa iyo, paano ako mahuhulog mula sa itaas? Ayokong trituhin mo ako, kailangan ko ba ang mga pekeng magandang intensyon mo?" Nang matapos, hinawakan niya ang kamay ni Jane Lewis at umiyak sa bingit ng kamatayan. "Anak, ito. Ang basurang ito ang dahilan ng pagbagsak ko mula sa itaas. Kung hindi dahil sa pagsigaw niya, paano ako madadapa? Gusto niya lang akong mamatay." Ubo-ubo. Gulong-gulo ang puso ni Jane Lewis habang umiiyak, "Nay, huwag mo nang sabihin. Pera. Ibigay mo sa kanya ang pera," mahinang ungol ni Helena. Sobrang sakit na halos mawala na siya ng malay pero naalala niya pa rin ang pera. Tumanggi si Helena na ipagamot siya ni Alex Dixon. Umiyak siya at hiniling sa kanyang anak na hiwalayan. Sinisi niya ang lahat kay Alex Dixon. Walang pagpipilian si Alex Dixon. Si Helena ang hindi nagpaawat sa kanya. Kung hindi, mapipigil agad ng binti ni Helena ang sakit. Hindi nagtagal, dumating na ang ambulansya. Binuhat ng ilang tagapag-alaga si Helena sa stretcher at itinulak siya sa kotse. Gustong sumunod ni Alex Dixon, ngunit saktong humakbang siya, si Jane Lewis, na nasa harapan, ay lumingon na namumula at namamaga ang mga mata. Saglit siyang nag-alinlangan at sinabing, "Alex, huwag kang pumunta sa ospital." "Nay," sabi ni nanay, ayaw ka daw niyang makita. Kabanata 689. Tumango si Alex Dixon at sinabing, "Hindi ako pupunta sa ospital, ngunit mas mabuting manatili ka sa bahay." "Bakit?" Tumangala si Jane Lewis sa pagtataka at pagkalito. "Ayaw mo bang pumunta ako sa ospital para alagaan ang nanay ko?" Nag-alinlangan si Alex Dixon. Sa katunayan, pagkatapos ng isang tao na pumasok sa hanay kagabi, napagtanto niya na ang kabilang partido ay gustong salakayin ang kanyang pamilya habang wala siya. Ngunit ngayon ay nabali na ni Helena ang kanyang dalawang binti. Kung sasamahan siya ni Jane Lewis sa ospital sa oras na ito, marahil ay sasamantalahin ng kabilang partido ang sitwasyon. Umiling siya at sinabing, "Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Pero espesyal ang sitwasyon ngayon. Dapat manatili ka sa bahay at maging mas ligtas. Sa ospital naman, hahanap ako ng makakasama mo." Nang matapos magsalita si Alex Dixon, biglang naging pangit ang mukha ni Jane Lewis at bakas sa mukha niya ang pagkabigo. "Alex Dixon, gusto ko sanang umalis sa villa kasama ka ngayon lang, pero ngayon nasugatan ang nanay ko at kailangan ko siyang alagaan. Kahit anong mangyari, ako na ang bahala sa nanay ko. Ang ugali ng nanay ko sa'yo ngayon ay masyadong masama. Hihingi ako ng tawad sa ngalan niya." Pagkasabi noon ay tumalikod na si Jane Lewis at naglakad palabas ng villa nang hindi lumilingon. Saglit na natigilan si Alex Dixon at hindi napigil ang umiling at mapait na mapangiti. Tila hindi naintindihan ng kanyang asawa ang kanyang ibig sabihin at naisip na may hidwaan sa pagitan nila ni Helena, kaya't pinigilan niya itong pumunta sa ospital. Pero ngayon, wala na siyang panahon para magpaliwanag. Kailangan muna niyang imbestigahan ang taong nanloob kagabi, at pagkatapos ay ipaliwanag sa kanyang asawa pagkatapos. Tinawag ni Alex Dixon si Wang Lizu, Qin Gang, Wang Zhenggang, Dulong at ilang iba pang big shot sa Jinling. Inutusan niya silang huwag gumamit ng paraan upang mahanap ang kainahinalang babaeng nakaitim kagabi. Pagkatapos noon, sinabihan niya si Uncle Lee at ang kalbo na mamahala sa villa at sa pabrika ng mga gamot. Pagkatapos ay sinugod siya sa ospital. Sa ward, natatakpan na ng plaster ang mga binti ni Helena, at mahinang nakahiga sa hospital bed. Parang haggard ang buong katawan niya. Sa gilid ng hospital bed, nasa gilid si Jane Lewis na lumuluha ang mga mata. Kung titignan ang naghihingalong tingin ni Helena ay walang katumbas na kirot ang kanyang puso at labis din siyang nanghihinayang. Hindi siya dapat magalit kay Helena at sinabi pa niyang gusto niyang putulin ang relasyon ng mag-ina sa kanya. Nang maisip niya ito, muling umasim ang puso ni Jane Lewis. Hindi niya inaasahan na kapag ang kanyang biological mother ay malubhang nasugatan, ang kanyang asawang si Alex Dixon ay talagang pipigilan siya. Hindi kaya gusto niya talagang putulin ang relasyon sa pamilya. Sa oras na ito, nagpakawala si Helena ng ilang masasakit na daing. "Nay, kamusta?"
Agad namang lumapit si Jane Lewes. Umuso si Helena habang mahinang sinasabi, "Anak, ginagawa ito ni nanay. Dahil sa basurang iyon. Mom, you should rest well now. Don't talk anymore." Mabilis na gumamit si Jane Lewes ng mga salita upang baguhin ang paksa at ang kanyang emosyon ay hindi mapapantayang komplikado. Hindi siya naniniwala na si Alex Dixon ay isang walang pusong tao. Ngunit ang nangyari ngayon ay nagpalungkot kay Jane Lewes. Hindi kaya naaawa si Alex Dixon sa sariling ina. Sa sandaling ito, itinulak ang pinto ng ward. Pumasok si Alex Dixon kasama sina Ang Shanming at Zhao Yingqi. Natuwa si Helena nang makita siya. Hindi niya pinansin ang plaster sa kanyang mga paa at sinubukan niyang pag-alitan siya. "You still have the face to come. Kung hindi dahil sa'yo, masasaktan ba ako ng ganito? Lumayas ka, umalis ka na dito ngayon din. Anak, hindi ka dapat kasama ng ganyang kalupit na lalaki. Kailangan mong hiwalayan siya." Katatapos lang ng operasyon ni Helena at hindi pa natatapos ang anesthesia. Galit na galit siya nang pinagalitan siya nito. "Ma, magpahinga ka muna." Mabilis siyang idiniin ni Jane Lewes sa hospital bed at tumalikod para malamig na sabihin kay Alex Dixon, "Anong ginagawa mo dito?" Tumingin si Alex Dixon kay Helena at sinabing, "Jane, kung gusto ni nanay na ipagamot ko siya, gagamutin ko ang kanyang mga binti ngayon." Bago pa man siya matapos magsalita ay parang baliw na aso si Helena na umalalay sa kanyang katawan at nagmumura. "Iniisip mo pa rin na hindi ako namatay ng mabilis, tama? Naparito ka upang gamutin ako. Mas mabuting sabihin na gusto mo akong mamatay ng mabilis. Kung mamatay ako, maaari mong ipagpatuloy ang panloloko sa aking anak." Nang marinig ang mga pinsala at pagmumura ni Helena kay Alex Dixon, sina Ang Shanming at Zhao Yingqi, na nakatayo sa likuran niya, ay nag-click din sa kanilang mga dila sa kanilang mga puso. Hindi alam ng matandang hag na ito kung gaano katakot ang lakas ni Alex Dixon, tama ba? Kung hindi niya biyenan si Helena, paano pa kaya hanggang ngayon ang matandang hag na ito? Nabigo ang puso ni Jane Lewes at umiling siya at sinabing, "Hindi papayag si nanay na gamutin mo siya. At saka, may comminuted fracture ang binti niya at na-plaster na." "Sige na nga." Tumango lang si Alex Dixon. Dahil gusto ni Helena na maghanap ng mali sa kanya, wala itong kinalaman sa kanya. Inangat ni Jane Lewes ang kanyang ulo upang tingnan ang dalawang tao sa likuran niya at malamig na nagtanong, "Sino sila?" "Asawa, ikaw at si tatay ay halili sa pagsama sa ospital. Ang dalawang taong ito ang mga bodyguard na nakita ko at may pananagutan sa iyong kaligtasan." "Bullshit. Hiniling mo sa kanila na tiktikan ako, di ba?" Agad na sambat ulit ni Helena. Tinuro niya si Zhao Yingqi at pinagalitan, "Napakaikli niya. Hiniling mo pa sa kanya na protektahan ako. Kaya ko siyang sipain. Sino ang nakakaalam kung lihim mong inutusan silang dalawa na lasunin ako kapag may hindi handa?" Bahagyang kumunat ang noo ni Alex Dixon. Nabali ang mga paa ni Helena, at napakabangis pa rin niyang pinapagalitan. Nang makitang nasugatan si Helena mula sa pagkahulog, hindi na siya nakipagtalo sa kanya pansamantala. Tumangala siya at sinabi kay Jane Lewes, "Hindi masama ang kanilang kakayahan. Mapoprotektahan kanila." Bahagyang sinabi ni Jane Lewes, "No need. May mga security guard din sa ospital. Pwede ka nang umalis." Sa oras na ito, itinulak ng isang nurse ang pinto at pumasok. Inutusan niya si Jane Lewes na bumaba para kumuha ng gamot. Tumango si Jane Lewes at inutusan si Helena na magpahinga sa ward. Pagkatapos ay nilampasan niya si Alex Dixon nang hindi tumitingin at naglakad pababa. Nang makita ang malamig na ugali ng asawa sa kanya, napailing na lamang si Alex Dixon. Dapat kapag wala siya, maraming masamang sinabi si Helena sa harap ng asawa. Tumalikod siya at mabilis na naabutan si Jane Lewes, "I will go and get it. Ikaw na bahala kay nanay. Kalimutan mo na." Pumasok si Jane Lewes sa elevator. Wala siya sa mood na makipag-usap kay Alex Dixon. Sinakop ng kabiguan ang kanyang kalooban. Noon pa man ay iniisip niya na ituturing ni Alex Dixon ang kanyang mga magulang bilang pamilya alang-alang sa kanya, ngunit ang nangyari ngayon ay nagparamdam sa kanya na si Alex Dixon ay masyadong malamig sa kanyang mga magulang. Sa pag-iisip nito, medyo naging komplikado si Jane Lewes.
Kung tutuusin, alam niya ang ugali ng kanyang mga magulang. Si Helena ay sikat sa pagiging makulit, at ang kanyang ama, si Albert Lewes, ay mahigpit sa kanyang asawa. Tunay na hindi madali para kay Alex Dixon na samahan siya sa pamilyang ito sa loob ng 4 na taon. Hiniling ni Alex Dixon kay Ang Shanming na manatili sa labas ng ward upang protektahan siya. Pumasok siya sa elevator kasama si Zhao Yingqi at pinindot ang button sa unang palapag. Napabuntong hininga siya sa kanyang puso. Paano niya ipapaliwanag ang pagbuo sa kanyang asawa? Kung sinabi niya sa kanya ang totoo, malamang naiisipin ni Jane Lewes na sadyang nagmimistula siya. Ang kanyang asawa at pamilya ay pawang mga ordinaryong tao at hindi alam ang tungkol sa paglilinang. Ding! Sa sandaling bumukas ang pinto ng elevator, mabilis na lumabas si Jane Lewes. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang telepono. Nakita ni Jane Lewes na tumatawag ang kanyang tiyuhin at mabilis itong kinuha. Nagmula sa telepono ang naguguluhan na boses ng kanyang tiyuhin, "Jane, dali punta ka sa parking lot ng ospital." "Ako, natambo ko siya." "Ano? May nataman ka?" Sumikip ang puso ni Jane Lewes. Sinabi ni Uncle Shu Fugi sa isang malungkot na boses, "Gusto ng kabilang partido na magbayad ako, ngunit saan ako nakakuha ng pera? Anyway, halika kaagad." Kabanata 670. Narinig din ni Alex Dixon ang kanilang pag-uusap at agad na nagtanong, "May nasagasaan si Uncle? Is the other party seriously injured?" "Hindi ko alam. Mabilis tayong pumunta." Si Jane Lewes ay labis na balisa at nakaramdam ng pagod sa isip at pisikal. Naaksidente lang si Helena at muli siyang natambo ni Shu Fugi. Ito ay talagang isang tagas at isang gabi ng ulan. Sunod-sunod ang masamang nangyari. Napatingin si Alex Dixon sa lumuluha na mukha ng asawa at inaliw ito. "Ayos lang. Kung nasugatan siya ni Tito, mag-iisip ako ng paraan para magamot siya. Ang kabayaran naman, ako ang magbabayad. Huwag kang masyadong mag-alala." Gulong-gulo ang puso ni Jane Lewes, ngunit matapos marinig ang nakakaaliw na mga salita ni Alex Dixon, sa wakas ay kumalma ang kanyang kalooban. Tumingin siya sa kanya at sinabi sa mahinang boses, "N." Makalipas ang ilang minuto, sumugod silang dalawa sa parking lot ng ospital. Sa gitna ng parking lot, si Uncle Shu Fugi ay umiiyak at napapaligiran ng isang grupo ng matatangkad at malalakas na lalaki. Ang kanyang tiyahin, si Zhang Faang, ay nasa kanyang balakang at mukhang isang mabangis na babae. Pinagalitan niya ang isang malakas na lalaki. "Di ba may nabangga ka lang nung nag-drive ka? Ano bang maganda doon? Hindi ko siya pinatay. He asked me to compensate him with so karaming pera. Bina-blackmail mo ako. Kung hindi ka naniniwala, ako, kakasuhan agad kita dahil sa pang-blackmail sa akin." Napaangat ng ulo si Alex Dixon at kumunat ang noo. Malaki ang ginawa ng kanyang tiyuhin sa pagkakataong ito. Foreigner talaga ang nakabangga niya. Ang kotse ni Shu Fugi ay isang minivan na may gintong salamin. Nasa harap ng sasakyan ang isang matipunong lalaki na may blonde na buhok at asul na mga mata. Ang mga maskuladong lalaki sa paligid niya ay pawang mga dayuhan, at lahat sila ay nakasuot ng itim na damit para mag-practice ng kung fu. Si Zhang Faang naman ay nakataas baba at pinapagalitan ang isang banyagang matandang lalaki. Nang makita ang eksenang ito, bumilis din ang tibok ng puso ni Jane Lewes. Nag-aalala siyang lumakad at nagtanong, "Tito, anong problema?" Si Shu Fugi, na nanginginig, ay tumingin sa kanilang dalawa na para bang nakahuli siya ng isang nagal-iligtas buhay na dayami. "Jane, Alex, sa wakas nandito ka na. Ako. Hindi ko sinasadyang nataman siya noong nagmamaneho ako ngayon, at ngayon gusto nilang bayaran ko sila. Kung hindi ko sila binayaran, hindi nila ako papayagan, pumunta ka." Kumunot ang noo ni Alex Dixon at sinabing, "Tito, walang gaanong tao sa parking lot na ito. Napakaluwang. Paano mo siya nabangga?" Umiti si Shu Fugi at sinabing, "Ako. Nag-drive lang ako at tumingin sa phone ko saglit." "Ano?" Biglang tumawag si Jane Lewes na walang magawa, "Tito, paano ka makakatingin sa phone mo habang nagmamaneho? Masyadong delikado. Tiningnan ko lang ito saglit. Sino ang nakakaalam na ang taong ito ay walang mga mata?" Tumakbo siya sa aking sasakyan mag-isa. Mabilis na paliwanag ni Shu Fugi, "Sinasadya nila ito.
Tiyak na gusto nila akong i-blackmail. Galit na sabi ni Alex Dixon, Tito, nasa bangkita ang sasakyan mo. Bina-blackmail ba niya ako? Saglit na natahimik si Shu Fugi, ngunit muli siyang nakipagtalo. Oo, kahit na maling sasakyan ang pagmamaneho ko, bina-blackmail nila tayo ng 20 milyong yuan. Masyadong katawa-tawa ito. Paano ito posible? Bakit sila humingi ng 20 milyon yuan? Agad na sumigaw si Jane Lewes. Sa oras na ito, pinalibutan sila ng isang grupo ng mga dayuhan at nagsimulang sumigaw sa malupit na wikang Yansiya. Matapos pakinggan ang kanilang mga salita, sa wakas ay naunawaan na ni Alex Dixon, ngunit ang kanyang mga kilay ay lalong humigpit. Ang kabilang partido ay isang dayuhang martial arts team na pumunta sa Jinling para lumahok sa International Martial Arts Exchange Meet. Sa huli, nasugatan ng kanilang tiyuhin ang isa sa mga miyembro ng kanilang koponan, at ang kabilang partido ay nag-alok ng 20 milyon bilang kabayaran. Napatingin si Alex Dixon sa miyembro ng team na nakaupo sa lupa. Ginamit niya ang kanyang X-ray vision at nakita niya na ang kabilang partido ay nabali lamang ang kanyang tuhod. Matiyagang sinabi niya sa kabilang partido, kami ang mananagot sa mga pinsala at gastos sa pagpapagamot, ngunit ang 20 milyon ay labis na kabayaran. Nang matapos siyang magsalita, umiling ang matandang banyaga na may malungkot na mukha. Sir, I think you are an outsider. It will take us 2 to 3 years to train a boxer. Medyo malaki na ang pera at effort na ginastos dito. Ang kabayaran na 20 milyon ay nagbibigay na ng malaking mukha sa iyo. Agad na dumura si Zhang Faang at galit na sinabi, hindi ba boksingero lang siya? So much for 20 milyon. Nang blackmail kayo. Kayong mga dayuhang pulubi, huwag ninyong isipin na hindi ko alam ang inyong kaya. Kung pupunta kayo sa China, iisipin mo talaga na Panginoon ka sa kanluran, at hindi kita bibigyan ng pera, wala ka, kung may kakayahan ka, tanggalin mo ang buhay ko. Nang makita ang emosyonal na kalagayan ni Zhang Faang, mabilis na napaatras si Jane Lewes, Tita, huwag munang mabalisa sa ngayon. Hintayin mo munang makipag-ayos si Alex sa kanila. Gulo-gulo ang buhok ni Zhang Faang habang tinuturo ang isang kamay ng matandang banyaga at pinagalitan, malinaw na kayo ang nakabunggo sa amin. Nakita ninyo na may pera kami at gustong mangikil, di ba? Sabihin ko sa inyo, kayo doon. Wala kang kahit isang sentimos at gusto mo pa rin ang 20 milyon. Ang kanyang kakayahang magpagalit ay ganap na katumbas ng kay Helena. Pinagalitan siya ng matandang banyaga hanggang sa hindi na ito makapagsalita. Nakadilat ang mga mata niya at sa sobrang galit ay namula ang mukha. Tinuro siya nito at sinaway, scoundrel. Inunat ng matanda ang kanyang kamay at itinuro. Bago niya mahawakan si Zhang Faang, gumulong siya sa lupa at umiyak. May dumating, ang mga dayuhan ay nang molestya sa mabubuting babae at nang extort pa ng mga tao mula kay Yansiya. Lahat ay mabilis na dumating. Ang kanyang kakayahang gumawa ng eksena sa lugar ay hindi lamang nagulat kay Zhao Yingqi, na nakatayo sa likod ni Alex Dixon, kundi pati na rin sa grupo ng mga dayuhan. Marahil ay hindi pa sila nakakita ng ganoong kabangas na babae. Sa oras na ito, isang malakas na lalaki na may itim na balat ang lumakad ng mabangis. Isang string ng mga salitang banyaga ang lumabas sa kanyang bibig, at pagkatapos ay sinigawan niya si Zhang Faang. Laxative, kayong mga hamak ay grupo lang ng mga mababang uri. Huwag mong isipin na hindi ako papatol ng babae, pero bugbugin pa rin kita hanggang mamatay. Ang matipunong itim na lalaking ito ay 1 metro ang taas, at siya ay may malaking baywang at isang bilog na baywang. Natakot si Shu Fugi na atakihin niya ang kanyang asawa, kaya agad siyang sumugod at sumigaw, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ang itim na matipunong lalaki ay yumuko ng kanyang mga daliri at tumawa ng masama. Bigla, binato niya ng hook punch ang mukha ni Shu Fugi. Si Shu Fugi ay nahuli at nataman ng malakas. Napasigaw siya at tinakpan ang kanyang mukha habang umaatras ng 2 hakbang. Natigilan si Jane Lewes. Bumalik siya sa katinoan at agad na humakbang pasulong at pinagalitan, paano ka pumapatol sa mga tao? Ang itim na matipunong lalaki ay mayabang na sinira ang kanyang kamao at ang kanyang mga kasukasuan ay gumawa ng mga tunog ng pagbitak.
Tumawa siya ng mapang-asar at sinabing, kayong mga atresadong barbaro ay hindi nakakaintindi ng wika ng tao, kaya kinailangan kong gumamit ng dahas para malutas ito. Pinalibutan din siya ng mga nakapaligid na dayuhan na naka-cross arms na bakas sa mga mukha nila ang panghahamak. Nakita ni Zhang Faang na binugbog ang kanyang asawa at sa sobrang galit niya ay nabaliw siya. Baliw niyang itinapon ang sarili sa itim na lalaki at buong lakas na sumigaw. How dare you hit my husband? Ipaglalaban kita hanggang kamatayan. Kita. Agad namang inabot ni Alex Dixon ang kamay para pigilan siya. Hindi man lang ito inisip ni Zhang Faang. Ang kanyang sukat ay hindi maihahambing sa 1.9 metrong taas ng matipunong lalaki. Ikinaway ni Zhang Faang ang kanyang mga braso at tuwang-tuwang umatake. Ngunit ang itim na malakas na lalaki ay ngumiti ng mapanlait at mabilis na umiwas. Kaagad pagkatapos, iniluwa niya ang salitang bitchy at hinawakan ang buhok ni Zhang Faang. Napahawak siya sa ulo niya at isinakay sa van. Bang! May malakas na tunog. Kasabay ng sigaw ni Zhang Faang, ang puting van ay agad na tumalsik ng dugo. Dumudugo ang ulo ni Zhang Faang at agad siyang nahimatay. Ang mga tao sa paligid na nanunood ng palabas ay sumigaw sa alarma ngunit hindi ng ahas na humakbang. Ang madugong eksenang ito ay natakot kay Jane Lewis hanggang sa namutla ang kanyang mukha at napasigaw siya sa gulat at galit. Kita, tinakpan ni Xu Fugi ang kanyang mukha na dumudugo. Takot din siyang tanga. Panuuri na lamang niya ang pagka-knockout ng kanyang asawa. Sa sobrang takot niya ay hindi man lang siya naglakas loob na umutot. Tumayo pa siya at nagtago sa likod ng sasakyan. Napamura ang itim na matipunong lalaki. Bigla niyang pinalaki si Jane Lewis at sinabing punong-puno ng laway ang mukha, she is quite pretty. How about this, kung sasamahan mo kami sa hapunan at magsaya sa gabi, ang kabayaran ay waived. Galit na galit si Jane Lewis kaya napag-alitan siya, hayaan mo na si tita. I will really pursue the matter of you belling people to the end. Imbestigahan. Ang itim na matipunong lalaki ay ngumiti ng pilyo at pinalaki si Jane Lewis ng mata ko. Lumapit ito sa kanya at sinabing habang naglalakad, hindi ba lahat ng babae dito ay may gusto sa mga dayuhang lalaki? Kapag nakakita sila ng mga dayuhang lalaki, nagkukusa silang tumalon sa kama. Hindi mo na kailangang magpanggap. Lahat ay magbukas ng isang maliit, ginagarantiya ko na ito ay magpapasaya sa iyo.